pong pagpapatuloy ay makakapanayan po muna natin sa ngayon ang Executive Director po ng Samang Industriya ng Agrikultura or ng SINAG, si Sir Jason Kainglet. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jason. Para sa lahat po ng nanonood ng kanyang programa. Okay po, ayun po. Eto dako po agad tayo 'no, Sir Jason, dun po sa ating topic or pag-uusapan ngayong gabi. Kaugnay po rito ano, sa pagkabahala po ng ilan po mga magsasaka dito sa pagbagsak ng husto sa presyo po ng palay sa kabila po na tapos na itong peak harvest season po ng pag-aani po ng mga palay po, sir. Opo, tayo nga ay naalarma at nagulat dahil for the past 2 weeks, biglang pumasok yung mga report na binibili lang ang palay sa halagang 8 hanggang 12 pesos pero marami talaga ay nasa 10 piso. Ito yung sa lugar mismo sa Luzon na in-expect natin medyo mataas na, no? Lalo dyan sa Pangasinan, Bulacan, Nueva Ecija at saka Pampanga. Ito dapat ay tataas na dahil nga tapos na ang anihan at usually yung mababang presyo ay yung medyo malayo sa NCR. Pero yun nga, nagulat tayo na bagsak pa rin ang presyo ng palay gayong tapos na talaga yung anihan. Okey po. Tama po ano sir, mga nasa 8 to 12 na pesos po yung buying price sa ngayon. Mas mababa po kumpara pa dun sa mga naituring po na mababang buying price sa mga nakalipas na buwan, lalo po nung summer season, sir. Opo, nung peak harvest, naglaro siya ng 11 to 15 pero ngayon, bumagsak nga po siya ng 8 to 10. Ang sabi kasi ng mga millers, talagang hindi sila makasabay sa mas mataas na buying price ng palay dahil baha ang imported rice ngayon na kung sa wholesale market, nakikita nila nasa 30 to 33 pesos ang bentahan. Ano? Mm. Ibig sabihin, kapag mataas nila binili yung palay, malulugi sila kaya ay sa bahagi nila, ang sinasabi sa atin, hindi sila pwedeng bumili ng mas mataas pa sa 15 or 16 pesos per kilo ng palay kasi ikakalugi lang naman din daw nila. Okey po. Eto bang presyo na ito, yung nasa 8 pesos hanggang 12 pesos po, Sir Jason, ay base po sa inyong mga monitoring sa lahat po ba ito ng panig ng ating bansa? Kasi for example po ano, dito sa atin sa Pangasinan at kung ikukumpara po natin sa mga nakalipas na buwan sa kalapit po nating probinsya sa may Nueva Ecija. Kasi may mga nakakapareho po tayong mga magsasaka at may pagkakaiba po ano, that time pumalo lang sa almost 15 pesos yung buying price dito sa Pangasinan. Habang doon naman po sa Nueva Ecija, tumaas na sa kanila mga nasa mahigit 20 to 23 pesos yung buying price. So ngayon dito sir, doon sa 8 to 12 pesos po na buying price, sa buong Pilipinas ba ito sa sir or selected parang sa ilang mga lugar lang po? Ang report po sa atin sa Visayas at Mindanao, may ulat pa na 7 pesos ano, sa Mindanao. Mm. Ah, ang dahilan talaga bukod sa hindi namimili ang mga millers, kahit ang NFA, punong-puno yung bodega nila, ibang traders punong-puno ang bodega, kaya wala talagang paglalagyan ng palay. At yun nga, ano, hindi lang siya dito sa Luzon. I'm sure baka mas malala pang sitwasyon sa Visayas at ilang bahagi sa Mindanao kasi mas kumbaga ay mas may competition dito sa ibang lugar ay talagang wala. Baka mas mababa pa ang binibili lang ng palay. At kaya ang panawagan niya natin ngayon ay kailangan talagang makabawi at makita ng farmers na makakabawi pa sila. Otherwise, dyan mismo sa Pangasinan, may mga nakausap tayong farmers na nagdadalawang isip na kung sila ay magtatanim pa ngayong papasok na cropping season. Okey po. At ano po yung possible na maging epekto naman po nun ano, Sir Jason, kung sakali na dun nga sa binabanggit ninyo may mga ilang magsasaka na parang nag-iisip or nagdadalawang isip sa ngayon kung magtatanim pa po ba sila ng palay. Direkta po bang parang matatamaan po dito, Sir Jason, yung atin pong produksyon, sir? Ang una talagang concern natin ay mawala na ang ating mga farmers. Ibig sabihin, wala nang magtatanim at wala nang local production. Ang ibig sabihin nun ay malamang sa hindi, ang aasa na lang tayo sa mga imported na bigas kung
tuluyang tamarin na ang ating mga farmers, which we are hoping na hindi mangyari. Kaya we are really encouraging farmers and even asking government right now na ibigay yung suporta para hindi tuluyang mawala ng gana o mawala ng pag-asa ang ating farmers na magtanim pa. Kasi simula na ngayong July, August, ang paghahanda sa pagtatanim ng palay. Kung walang nagtanim ngayon masyado, by December, talagang babagsak ang ating production. At ayun na naman, bagong dahilan na naman para tayo ay tuloy-tuloy uling mag-import na yun nga ang naging dahilan sa pagbagsak ng local production, mangyayari, lalo pa nating itinutulak ang sitwasyon na mas marami tayong i-import kaysa palakasin ng local production. Okay po. How about po dito, Sir Jason naman, doon po sa pananatili ng 18 pesos hanggang 23 pesos naman na buying price po ng palay na pinatitiyak po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga magsasaka na hindi ibababa po ng National Food Authority yung buying price po sa palay sa mga magbebenta po sa kanila, sir. O ang ibig sabihin kasi nung hindi ibababa, totoo naman na maintain yung buying price ng NFA, pero napakalit kasi ng binibigyan ng NFA, yung kanilang budget for palay procurement, halos 2% lang ng kabuuang harvest, Ibig sabihin wala talaga siyang impact para sa mga traders o millers na itaas yung presyo, yung pagbili nila dahil maliit lang naman yung volume na binibili ng NFA. Kaya kasama sa ating panuwagan, mula sa 9 billion, itaas hanggang 50 billion sana yung palay procurement para mas maraming farmers ang nakasisiguro na mas mataas ang pagbili ng palay sa kanila. At kung malaki yung budget kasi ng NFA, yun din ang magtutulak sa mga millers na itaas yung presyo na niya dahil wala silang mabibili ng mababa kung merong market intervention ng NFA ng kahit 10% ng kabuang stocks natin o yung harvest natin sa nakaraang cropping season. Okay po. At dito sa mababang buying price po sa ngayon, Sir Jason, ng palay, wala naman po ba dito sa ngayon yung parang mga pananamantala sa ganito pong kababang buying price, especially po sa ilan pong mga traders po? Yun po yung pagsasamantala talaga dahil ang sabi natin, kaya naman bumili ng millers kahit hanggang 14, 15 pesos, kikita pa rin sila. Pero Opo. yung pag bumagsak ng 10 piso, 8 piso, talagang sinusubukan nilang barte ng farmers natin dahil nga ang sinasabi nila, marami yung imported at ginagamit din yung 20 pesos rice program na matagal na rin natin sinasabi, wala siyang direct impact sa palay buying dahil yung 20 pesos na bigas ng gobyerno ay galing sa napamiling palay ng NFA. Kaya hindi siya nakikipagkompetensya sa mga private traders at millers. Kaya magandang ilinaw yan. Dapat sana ay kahit sa 14, 15 ay bumibili ang ating mga local millers pero binabarat nga nila hanggang sa 8-10 pesos. Yung ba kayo ng kaagad-agad ay pwedeng masilip ng gobyerno, pangako ng Malacanang ay sisilipin nila. Pero sana wag nang obligahin ng mga farmers na mag-report. Alam naman ng mga taga-gobyerno sa NFA at DA kung sino-sino yung namimili sa mga iba't ibang lugar sa bansa. Okay po. So, kayo po sa Sinag, Sir Jason, ano po yung parang naipapayo ninyo sa mga magsasaka sa ganito pong sitwasyon na mababa po yung buying price ng palay na ayun nga, sila po ay nasasamantala at in case lang po na maiwasan po na sila po ay yung parang lubos-lubos po na halos wala naman na pong kitaan sa ganitong kababang presyo po ng palay, sir. Tayo po kasi kahit anong sabihin natin sa dulo kung mararamdaman ng farmers na hindi siya nakikita, talagang titigil. So we're hoping itong 5-6 weeks na parating, maramdaman ng farmers na may tulong na parating sa gobyerno. Ibig sabihin, yung cash incentives na nakuha doon sa collection sa taripa, maibigay sa kanila, merong guaranteed floor price ang ating mga farmers, mas lakihan ng budget ng NFA para lang po ma-motivate ang farmers na may tulong silang aasahan once na mag-decide sila na
magtanim pa rin. But we can only do so much. We're really hoping itong next 5-6 weeks ay malaki yung intervention ng government para magbagong isip ng ilan sa ating mga farmers na magtanim pa rin kaysa wag nang magtanim dahil nga sa malulugi lamang din sila. Okay po. Etong 8 hanggang 12 piso po na presyo po ng yung buying price ng palay po, Sir Jason. Eto ba ang pinakamababa po na naitalang buying price sa kasalukuyan po? Opo, dati-rate, lumos doon siya hanggang 10 to 12 pesos. Pero yung umabot ng 8, 9 pesos, yan po yung in recent years talagang napakababa niyan. Dati mababa dahil Mm. mababa lang naman ang cost to produce mo no, nung mga ilang dekadang nakaraan. Pero itong in the last 6-7 years, talagang masyadong bagsak po yung presyo na 8 hanggang 10 na presyo po ng palay. Okay po. Pero marami pa rin po ba, sir, mga farmers or mga magsasaka na eto parang ipinipikitan na lang po na ibenta yung kanilang mga palay despite nung ganito kababang buying price po, sir? No choice po yung farmers natin kaysa Mm. bulukin nila o magantay dahil yung palay po kasi basa yan, patutuyuin nila. Mas lalo silang malulugi pag sila pa magpapatuyo at mababa lang ang presyo na makukuha nila. Kailangan din kasi nila yung cash kaagad ano, para pambayad din sa mga utang. Inutang nila yung kanilang panggasto sa production. Kaya nga doble dagok yung nangyayari sa kanila ngayon. Kaya talagang marami nag-iisip na wag mo nang magtanim. And we're really hoping na mas marami pa rin yung magsabi na tuloy pa rin sila sa farming despite all the problems that they are facing. Okay po. So, bali parang nga kayo din po, sir, ano, sang-ayon gaya nga ng sabi ninyo kanina kasi may unang abiso nga po ang palasyo, partikular kamakailan ano sa nabanggit po ni Attorney Claire Castro na wag nga raw pong ikakatwiran ano nung mga traders itong 20 pesos kada kilo po nga bigas sa pagbili ng ganito kababang buying price po sa palay po, sir. Opo, tama, wag ikatwiran. Pero at the same time, dapat aggressive din ang government natin ngayon. Identify naman nila kung sino-sino yung mga millers. Papakiusapan nila na wag naman sobrang baratin ang ating mga farmers. Ito po kasi ito yung mga naghabol lang ng ani, ano, itong mga umaani ngayon. Ang talagang sukatan ngayon ay pag nagtanim tayo ngayon, pagdating ng harvest early part next year, yun po talaga malalaman natin or December this year kung ganun pa rin ang kalakaran. Kaya dapat ngayon pa lang mapadama ng gobyerno na kaya nilang bigyan ng leksyon o talagang habulin itong mga traders na binabarat ang ating farmers. Yun kasi ang kailangan natin para sa susunod na anihan ay hindi na mabarat ang farmers natin at magtuloy-tuloy sila sa farming. Yun ang major concern talaga natin kapag tumigil ang ating mga magsasaka sa pagtanim ng palay. Okay po. Meron po bang puwedeng eto, sir, maaaring ipataw po na parusa do'n sa mga trader na mapapatunayan po na nananamantala sa mga ganitong sitwasyon po, sir? O covered sila ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Ibig sabihin, mapatunayang may profiteering sila, may malaki yung kanilang ginawang pang-aabuso sa kanilang market power. Technical po yan, no? Pero yung kasi definition, pag niyan ay napatunayan, ang pato sa kanila ay non-bailable yung kaso, makukulong sila, at habang nililitis, hindi po sila makakapag-bail. So maganda po sana yung batas, talagang kung yan ay siseryosohin ng ating gobyerno, marami pong mapaparusahan pag yan ay nagpatuloy sa kanilang pagbabarat po sa ating mga farmers. Okay po. Ito naman po sa ano, sa kasalukuyan pong planting and 'tong cropping season po sa panahon ng tag-ulan. Ano po, yung inaasahan pong sa ngayon parang production po na siguro mami po ba sa ngayon, this cropping season po? Kung magtatanim lahat, Mm. maganda yung panahon natin, walang El Nino tsaka hindi rin La Nina. Tag-ulan talagang main harvest natin yan. Inasahan talaga yung magandang production. But we're hoping na marami pa rin yung magtanim at yun ang ating pinapangambahan at nandun pa rin ang ating tiwala na magtatanim pa rin ang ating mga farmers eventually.
Okay po. Ito dagdag pala din natin ano, Sir Jason, sa ngayon parang hindi po mas lalong hindi po ba applicable ano itong, parang naunang anunsyo ng National Food Authority, dun sa kanilang plano po na lilimitahan muna yung pagbili ng palay po sa mga magsasaka, sir? Yun nga ano, yung kahit ano kasi ang maging strategy ng NFA, basta't maliit pa rin yung pondo mo, hindi talaga siya nakakaapekto sa, bilihan ng palay. Kailangan pa rin sa tingin namin ay madagdagan ng budget ng NFA para direktang makaimpluwensya sa pagbili rin ng ibang mga players. Hanggang 2%, 3% na siya ng total production, talagang hindi siya makakaapekto at hindi magpapabago sa isip ng mga traders at millers kung hanggang saan lang sila bibili ng palay. Okay po. Eto, siguro parang, panghuli na lang po natin ano, Sir Jason, dahil siyempre, eto na po may panibago na po ano or tapos na yung 19th Congress at, nitong, pag-umpisa po ng 20th Congress, ang mga senador at mga mambabatas po ay, nitong mga nakalipas na araw ay, naghahain po ng kanilang mga top priority bills. Sa inyo ba, sir? Base po sa inyo pong mga obserbasyon sa sinag, may mga, nakita po ba kayong mga priority bills na, nais po ninyong maisulong po, sir? Tingnan natin kasi maraming version yung sinasabing muling pagpapalakas sa NFA, muling yung regulasyon sa pagmahal ng presyo ng bigas. Makikita po natin yan pagka nagkaroon na ng session at maipapaliwanag na kung ano ang ibig sabihin ng mga panukalang batas na to. So far, wala pa tayo nakikitang detalye sa mga panukala. We're hoping na pagbukas ng session ngayong katapusan, mas magiging malinaw itong mga nakahaing na mga panukalang batas. Okay po. So ayun, panghuli, may mga dagdag pa po ba kayong abiso, Sir Jason, mula po sa SINAG? Go ahead po, sir. Opo, maraming salamat sa pagkakataon, Miss Maren. We're just hoping na hindi pa rin ma-discourage ang farmers natin, tuloy-tuloy pa rin ang farming, at para sa bahagi naman ng gobyerno, ibigay kagyat yung mga request, yung mga hinihiling para maengganyo, ma-incentivize ang ating mga farmers na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatanim. Okay po. So ayun po, maraming salamat ulit, Sir Jason, sa oras po ninyo at magandang gabi po sa inyo.